Kaya pala, lagi na lang akong pinapatulog ng mama ko ng maaga, dahil sa Dear Ate Vine, isang karanasan ko na nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam, kaya ako naging ganito ngayon. Ako po si Feli, sa ngayon ay 17 years old na ako, nag-iisang anak din ako kaya lumaking spoiled sa aking mga magulang. Ang bahay po namin dito sa probinsya ay maliit lamang, meron din po pala akong shocking disorder, kaya simula noong ipinanganak ako, ay palagi ko nang katabi ang mama at papa ko sa pagtulog, at kahit nagdadalaga na ako, katabi pa rin nila akong matulog, nag-aalala kasi si mama na baka sampungin ako, tapos walang makakita. Nasanay na rin ako na maagang natutulog, maaga kasi akong tinatabihan ni mama para matulog, at pag nakatulog na ako, masarap ang gising ko sa umaga. Isang gabi nagising ako na iihihi kasi ako noon, sa hindi ko inaasahan, na nakita ko na pa ni mama, noong una kaya nagtaklab na lang ako ng kumot, at naririnig ko ang kaya sa hindi ko na napigilan na paihi na ako sa kama, kinabukasan na pag-alitan ako, dahil malaki na ako na wiwi pa rin daw ako sa kama, hindi nila alam na hindi ako bumangon, dahil nakita ko silang naglalaro. Sumunod na pagkakataon, nagising na naman ako, at nakita ko naman na nasa baba sila, pinanood ko dahil curious ako, at, maya-maya ay parang may naramdaman akong kakaiba, hindi ko maipaliwanag, nasundan pa iyon ng ilang beses, at pag napapanood ko sila, hinahawakan ko ang kwebo ko, hindi ko maintindihan kung bakit namamasa. Kaya noong ako ay nag-15 years old na, sinabi ko sa mga magulang ko na gawan na nila ako ng sariling kwarto, dahil dalaga na ako, noong una ayaw ni mama, pero sa kalaunan pumayag na rin sila. Simula noong nagkaroon ako ng sariling kwarto Ate Vine. Palagi kong ini-imagine ang mga nakita ko noon, at nag-try ko ng touch myself. Simula noon, na naramdaman ko yung rapsa, ay halos araw-araw kong ginagawa iyon. Hindi pa iyon, natutuwa rin akong manood ng mga sobrang bilis ko Ate Vine, at sobrang bilis ko rin marating ang langit. Pakiramdam ko Ate Vine na obsessed na ako sa ginagawa ko. Parang hindi ko na mapigilan, wala na akong pinipiling oras. Naaapektuhan na ang iba ko pang activity, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ate Vine, sumulat ako sa iyo upang mabigyan niyo ako ng payo, kung ano bang pwede kong gawin, para maiwasan ko na ito. Mahirap pala pag nagkaroon ka ng hindi ko alam kung kanino ako lalapit, kung kanino ako makikipag-usap, dahil alam kong nakakahiya ito, kaya mas pinili ko dito, dahil alam ko na hindi niyo ako kilala at alam ko na marami kang followers na handang magbigay ng payo, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyong lahat, God bless po.